Tabang Hilonggo. Ayun, welcome back no ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa ating mga OFW dyan, magandang araw po sa inyong lahat at mag-ingat po tayo dyan sa ating trabaho. So ito, good news mga kababayan. Mukhang masasampulan na po ang mayabang na DDS vlogger. No? Mukhang masasampulan na ngayon mga kababayan dahil sa yabang nito. No? Pati yung mga BBM vlogger ho, mga kababayan, ay pinagbabantaan niya. Kasi hindi niya kaya, no? Hindi niya kaya labanan sa vlog, mga kababayan, o naiinggit na sila dahil ang mga BBM vlogger ipinapakita ang nagagawa ni PBBM dito sa bansa, mga kababayan, at nakikita ng tao, merong ebidensya at merong nakikita. Sila, mga kababayan, ang kanilang binabato na paninira sa ating PBBM ay puro lang po bunganga. Wala kong patunay na ebidensya yung kanilang mga sinasabi. Ito mga kababayan, pakinggan nyo to. Ito yung sinabi po ni Dado sa mga PBBM vlogger, mga kababayan. No? Ito'y talagang, ewan ko na lang po mga kababayan, ano? Kaya salamat tayo sa ginawa po ngayon ng ating PNP at CIDG, mga kababayan, na sinampahan ng kaso itong si Dado. No? Ito, pakinggan nyo to. Vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. Narinig nyo mga kababayan. Oh. Kung kinakailangan daw, silaban niya yung mga PBBM vlogger. No? Pati pamilya, pati mga bata, madadamay na. No? Oh. Pero inyo mga kababayan, kung kayo po ay sumusuporta dyan, masaya ba kayo dyan sa kanyang mga sinasabi? Siguro yung mga didilis, kasi isa lang sila ng isip eh. Ganyan din kasing isip ng mga didilis, mga kababayan eh. Kapag hindi nila nakaya ang isang tao, pagbabantaan nila. Ganoon din po ang ginawa ng ating BP sa ating Pangulong BBM, mga kababayan. 'Di ba? Pinagbantaan niya rin po ang ating Pangulong BBM at ang First Lady, mga kababayan. 'Di ba? Na sinabi niya doon, kapag siya daw ang mamatay, ay may inutusan na siya na papatay sa ating Pangulong BBM, First Lady at House Speaker Martin Romualdez. Pero sinasabi niya na wala daw threat na nangyari doon. Pero ang tanong doon, bago siya nagsalita, mga kababayan, nakausap niya na po ang hetman na kung may mangyari sa kanya, titirahin si PBBM, First Lady, at saka si House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. At saka paano niya masasabi, wala naman tayong naririnig na mga paninira o ginagawa ko, lalo na si House Speaker din, at saka si PBBM, mga kababayan. So wala namang ginagawa sa kanya. Di ba nga siya nga lamang ang nagbibigay ng mga salita na ganyan at mga pahayag na ganyan po, mga kababayan noon, di ba? Siya lang naman lagi nagpapahayag na ganyan. Hindi naman wala naman tayong narinig na mga paninira ko na ginagawa ni PBBM at ni First Lady at ni House Speaker. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko kasi ng mga didilis, sinisiraan daw ng PBBM admin at ni House Speaker si Vice President. Sabi ko nga, di maglabas kayo ng video na merong sinabing si PBBM, House Speaker at saka si na sinisiraan nila si Vice President Sara Duterte. Kasi wala ko tayong nakikita, mga kababayan. So ayan mga kababayan, narinig nyo naman kung ano po ang sinabi ni Dado, mga kababayan. Kung kailangan daw silaban ko kayo, o kailangan madamay ang pamilya nyo, pati mga bata, wala pa kayo alam ho doon si Dado, mga kababayan. Narinig nyo ba yung sinabi niya, mga kababayan? So sa tingin nyo po ba, mga kababayan, normal pa ang tao na ganyan? Normal pa ba yan, mga kababayan, na pagbabantaan mo ang kapwa mo na wala namang ginagawa sa'yo? So, ito pa, pakinggan nyo to. Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll.
Sige sila character assassination, sige sila bila ng bila. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pagkabikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para may pasa dun sa intel natin. And then, patayin na lang. They made a choice. Biruin nyo, di ba? Pinagsasabi niya, mga BBM vlogger, patayin na lang natin yung mga yan. Parang ano lang, ano? Parang manok lang mga kababayan, ano? Na pinagbabantaan na pag may nakita ka manok, gusto mo mag-iyaw. Tirahin mo agad, patay. Parang ganun lang, ano? Biruin nyo mga kababayan, kung yan po ay sinasabi ng inyong sinusuportahan, mga kababayan, natuwa ba kayo dyan? Ha? Sa bagay, kasi wala namang bago sa mga didilis kasi makikita naman sa kanilang mga pag-uugali mga kababayan kung ano po ang ugaling meron sila. Kaya ito mga kababayan sa lahat nating mga PBBM vlogger dyan, doble ingat po tayo mga lodi pero wag po tayo matakot dahil kung takot po ang uunahin natin, ako mga kababayan, kawawa ang gobyerno natin at sisirain ho ng mga taong ito. Kahit nga may nagagawa na ho si PBBM, lagi nilang sinasabi, wala daw nagagawa si PBBM, weak leader daw, addict daw, bangag daw, yan yung sinasabi nila palagi mga kababayan sa ating Pangulo. Pero lahat na sinabi ho nila, puro bunganga lang ho. Wala ho silang ebidensya na nagpapatunay at nagdidiin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So puro lang sila hearsay, walang nagpapatunay na talagang si PBBM ay gumagamit ng mga sinasabi nila, mga kababayan. So ito naman, share ko lang ito. Ito na ata ang matinding karma na mangyayari ho kay Dado, mga kababayan, dahil sa kanyang mga ginagawa ngayon, pagbanat sa ating Pangulo at sa mga PBBM vlogger. Ito po mga kababayan ay nag-file na po ng case o nag-file na ng kaso ang PNP at CIDJ kay Dado, mga kababayan. At kasama po dyan si General Torre po, mga kababayan, ang mismo ang nag-file ng kaso kay Dado, mga kababayan. So ito, pakinggan natin ito. Today I filed the case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law. Okay, versus kanino po? Versus kay Clemente Enrique alias Atina, more popularly known as Atina. Yon, narinig mo? Pangalan po ni Dado. Si Clemente pala yung pangalan ni Dado, mga kababayan. So yun pinail na siya ng kaso na sedation, mga kababayan. Ang sedation, mga kababayan, itong ano na ito, ayun po dito sa ating pagka-research, maaari daw po makulong ito. Kapag kinasuhan ka ng sedation, ay maaari ka makulong ng 6 na taon, mga kababayan. At 6 na taon lang, dapat nga, mas mahaba pa para magbulok na lang si Dado dun sa kulungan, mga kababayan. So yun po ang nakita natin sa ating pagre-research. Ang sedition po, 6 na taon po ang pagkakakulong nito, mga kababayan. Dahil ang sedition na ito, mga kababayan, maaari itong makasira sa ating pamahalaan sa gobyerno, sa kanilang pamamahayag o pagsusulat, katulad ng pamamahayag po ni Dato na pagsira sa gobyerno sa taong bayan. So ito'y maaari daw umano mag-udyok ng kaguluhan sa bansa natin kapag hindi ito nasolusyonan. So ganun po ang ikinaso kay Dado, mga kababayan. So ang kinaso kay Dado ay ang sedition. Ito, PNP at CIDG naghain na ng reklamo, sedition laban sa isang army turned vlogger. Si Dado yun, mga kababayan, matik yan si Dado. So tuloy natin. So ito, tuloy natin ito, mga kababayan. Specifically, ano po yung mga nagawa po niya para sa kaso? Actually marami kaya nandito sa complete affidavit ko, napakaraming instance na calling for sedition against the government. And even during the time when I was a receiver of Davao during the Hanford Deploy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government na naka-unload ang mga baril, naka-point downwards at iapagula na ang trabaho ng gusto at ginagawa.
inside news edition, si Presidente po ba ay binabanggit niya at kasama po siya sa Kasama sabang sa kanya mga binabanggit na bumaba, gusto niya po sa So, you know, yung democracy. Nako mga kababayan, matinding kaso to kay Dado. Mga kababayan, napakarami pala. Sabi po ni General Torre po mga kababayan. Oh, biruin nyo yan. Yung panahon kasi mga kababayan ng pag-raid ng KOJC, isa po si Dado sa bumabanat po sa mga kapulisan, lalo na po kay General Torre po mga kababayan, pinabakbakan, no? Talagang sinisiraan ang mga pulis na huli kay Pastor Kibuloy. So siniraan niya at isa na po dyan si General Torre mga kababayan, pati nga si BBM, no? Mga kababayan ay nabanggit din dito, kasama na rin po ay yung mga paninira na ginawa niya kay PBBM. At siguro mga kababayan, yung pagbabanta niya rin sa ating mga kapwa-vlogger ay kasama na rin yan mga kababayan. Dahil siyempre po mga kababayan, ang kanyang ginawa ho ay yun po ay pagbabanta na rin sa ating mga kapwa-vlogger mga kababayan. Kaya saludo ako sa ating kabayan kapwa-vlogger na si Mima Alicia na pinablatter ho si Dado para itong mga kababayan ay para naman sa kanyang kapakanan at safety niya. Kasi mga kababayan, wala naman siyang binanggat na na mga pangalan. Ang sabi niya lang vlogger. Siyempre pag sinabi niyang PBBM vlogger, lahat po 'yun. No? Lahat po 'yun mga kababayan. Hindi lang ako, yung iba pa mga BBM vlogger. O si Mima Alicia. Number 1 na 'yan kasi nam natin si Mima Alicia. Malakas na BBM vlogger 'yan. Kaya number 1 po natatargetin ni Dado 'yan, mga kababayan. Kaya inunahan na sa kagad ni Mima. Gumawa na agad ng action si Mima para siyempre for safety niya rin kung may mangyari sa kanya. May iimbestigahan kaagad ang ating mga kapulisan, no? Dahil si Dado lang naman ang nagbabanta sa mga BBM vlogger, mga kababayan. Eto, tuloy natin. Lahat naman may karapatan na mag-express sa kanilang para hinaing ka sa democracy. Pwede ka mag-express na yung opinion. However, there are limitations which you may be about. Kaya sa ngayon, ang response natin dyan sa ating mga nakikita mo naman ay file natin sa DOJ so that they will have their day report, they can make their counter-affidavit, give their counter-affidavit sa ating DOJ at pag ma-resort na at guys, i-announce sa Congress sa pag-release, they're not their day. Tama naman mga kababayan, may malaya ho tayo sa pamamayag, sa pagsasalita. Basta't nasa tama, hindi na yung naninira ka na ng kapwa mo. Iba na yon, iba ng label yon. So, si Dado kasi, iba na ho mga kababayan. Talagang paninira na ho ang ginagawa niya, lalo na sa ating mga kapulisan. Kung pabor din ako mga kababayan, dahil ang ating Pangulo, kung siraan at talagang banatan ito, ay akala mo talaga, mas matalino pa siya kay PBBM eh. Akala mo talaga, malaki ang may tutulong niya, no? Akala mo talaga siya na ang pinakamatalino dito sa bansa kung bamanat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat ikaw na lang ang nagpresidente, ano? Kung ganun pala. Kasi mga kababayan, sa kanya kasi parang normal na lang sa kanya yung mga masasamang salita, no? Katulad na lang yung pagbabanta, yung pagsasalita ng bangag adik kay PBBM, no? Parang pagpatay ng tao, parang normal na lang sa kanya, no? Mga kababayan. So, sana mga kababayan ay masampulan si Dado para hindi na pamarisan ng mga kapwa niya. So maraming salamat to at magandang araw po sa inyo. Thank you.